Tatlo sa 14 na reklamong hawak ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal ang malapit ng isampas sa korte. Gumugulong na rin ang mga investigasyon sa mga reklamo laban kina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva. Ngayon kasing nakakulong na si dating Senator Bong Revilla para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa flood control project sa Pandibulacan. Umuusad naman ang investigasyon ng Department of Justice sa mga reklamo laban kina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva kaugnay din sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Senator Jingo Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Senator Jingo Estrada ay nahaharap sa plunder complaint sa DOJ kaugnay ng flood control projects. Si Senator Joel Villanueva naman nahaharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Protects Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapag-file na siya ng kanyang counter affidavit sa ibang complaint at humihingi naman ng extension sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit na umunong isampas sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week, no? I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihanda na umano nila ang posibleng kulungan ng mga masesentensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinatawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Kaugnay naman sa paghahanap sa wanted na negosyanteng si Charlie Atong Ang, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi muna sila hihingi ng tulong sa National Bureau of Investigation o NBI. Sabi ni Rimulya, meron kasing mga NBI agent umano na naging bodyguard ni Atong Ang. Sa kabila niyan, tinitiyak ng DOJ na tutulong pa rin sila sa paghahanap sa mga personalidad na kasalukuyan na ngayong nagtatago at dapat na mapanagot sa batas na may malaking koneksyon o ugnayan sa nakaraang administrasyon. Lalo pat tila bumaliktad na ang nakakulong na ngayon na si dating Senator Bong Revilla at inaming inutusan lamang umano siya ng mga Duterte kaya niya nagawa ang magnakaw at itinuro si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Ito, pag-usapan natin. Parang ang napapansin nyo rin ba? Pareho ba tayo nang napapansin? Ang tahimik nila, mga kabunyog, ang tahimik ni na Escudero, Estrada at Villanueva, nararamdaman nyo rin ba? Wala, no? Naalala nyo nung mga panahon, balikan nyo nga mga kabunyog yung panahon, yung mga bandang February. Yung February 2025, nung kapafile pa lang yung impeachment at ang Senate, ano bang posisyon ni noon? Ang Senate President si Chis Escudero. Ang Senate President pro tempore si Jinggoy. Majority floor leader yan si Joel Villanueva. Naalala nyo yan noon nung sila yung nasa liderato ng Senado? Nung nasa liderato sila ng Senado, ang yayabang yan eh. Ang yayabang yan, di ba? Kabunyog Relio Salvador. Kabunyog Jess, Si Chis Escudero noon. Sabi niya, siya raw ang masusunod. Kung ayaw niyang magkaroon kaagad ng pagdinig dun sa impeachment ni Sara eh. February 5 pa lang, nandun na sa kanyang opisina sa Senado yung articles of impeachment pero hindi niya, binaliwala niya. Kahit anong pressure, wala, hindi siya O ngayon, sige nga, Chis. Sige nga, yung problema mo, ikaw naman ngayon yung may problema. Si Joel Villanueva noon, may mga padila-dila pa. Kino-coach pa si Amy Marcos kung anong gagawin kay Risa.
Ha? O ngayon, nasaan na sila? Wala na, no? Wala na. Wala ka nang marinig sa mga ito ngayon. Hmm? Si Jewel Villanueva kahapon nag-file ng kanyang counter affidavit. Talagang inaasikaso niya na hindi siya makulong. Ha? Inaasikaso niya na hindi siya makulong. 3 ang kaso niya ng malversations. Nag-submit siya ng counter affidavit. Ha? Ah, ano 'yun eh. Dati noon pag nagsasalita sila, wala naman yang gawa-gawa lang yan mga kaso laban sa amin. O sige nga, sige nga. Nasaan yung sinasabi niyong Nasaan yung sinasabi niyong walang ebidensya laban sa inyo? Ha? Oh, 'di ba? Si Jingo Estrada noon maingay din 'yan. Lalo na si Chis Escudero. Si Chis Escudero noon araw-araw nagpipreskon. Oh, at yung kanyang pinipress ko noon, yung kanyang kayabangan, yung kanyang kaarugantihan, yung kanyang kahambugan, na parang akala mo walang makakapasunod sa kanya. O sige nga ngayon, ano nang nangyayari sa kanila? Parang si Chis, may ginagawang hakbang ito, parang inaariglo eh. Umaariglo ito si Chis eh. Ha? Kaya siguro parang tahimik. Oh. At saka sila noon, kung makakontra sila noon, sobra. Akala mo sila na yung pinakamagagaling. Hindi mo sila pwedeng, hindi ka pwedeng mag-suggest sa kanila kung anong tingin mo. Sila yung tingin nila tama. Ngayon, tahimik. May naririnig ba kayo kay Cheese? May naririnig ba kayo kay Jinggoy? May naririnig ba kayo kay Villanueva? Wala. Bakit? Kasi abala sila ngayon sa pagsagot sa kaso nila. Nagsasubmit sila ng counter affidavits nila. Si Villanueva, 3 counter affidavits ang isasubmit niyan kasi 3 cases ng malversation. Dapat yung 3 na yun madismiss lahat. Pag may 1 o 2 doon na ang resolution ay may probable cause, wala na. Naalala niyo si Bong Revilla? Si Bong Revilla, Friday i-file yung kaso. Pagka-file ng ombudsman ng Friday, Monday ni-raffle ng ombudsman ay ng Sandigan Bayan. Monday. Pagka-raffle nung mismong araw na yun na Monday, naglabas ng arrest warrant. Pagkagabi nag-surrender si Bong Villanueva. Ang bilis, Ang bilis. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Bigla ngayon hindi ako kasi nasubaybayan ko kasi yung mga yung panahon na ipinasa ng Kamara yung impeachment ni Sara. Pagdating sa Senado, ang yabang ni Cheese, ang yabang ni Jinggoy, ang yabang ni Villanueva. Sila yung top leadership noon ng Senado. Senate President si Cheese, Senate President pro tempore si Jinggoy, Majority Floor Leader si Joel Villanueva. Talagang hinarangan nila yung impeachment ni Sara at ang yabang nila niyan. Ang yabang. O ngayon, nasaan na yung yabang? Nasaan na? Sige nga. Wala na. Siguro si Cheese, ayaw nang magsalita kasi alam niyang malaki ang problema niya. Si Jinggoy ganun din. Si Joel Villanueva ganun din. 'Di ba? Kasi kung talagang matapang sila, yung press ko na yon ng minority, present yung minority report, dapat nandun silang 3. Ay bakit wala sila doon? Si Marcoleta lang ang nandun Si Marcoleta at saka si Aimee. Wala. Hindi, parang ganito eh. Ang stand na yata nila ngayon nila Joel Villanueva, nila Jinggoy at saka ni Escudero. Huwag na muna ninyo kaming idamay dyan sa mga minority report nyo. Kayo nang bahala niyan, Marcoleta at Senador Marcoleta at saka Senador Aimee. Kami may problema rin kami. Mabigat tong problema namin. Pag hindi namin ito nalusutan, kulong kami. Kulong sila. Alam nila yan. Ramdam na nila yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, tama ka, kabunyog Abi Jean Binalay. Noon talaga, yung yabang ni Cheese noon, Yung yabang ni Cheese, yung mga pa-cute ni Cheese noon, yung mga taas ng kilay. Tapos pag sinasabihan mo na, i-consider mo naman yung konstitusyon. Ang nakalagay naman sa konstitusyon, forthwith. Sabi ni Cheese, ako ang mag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Huwag niyo akong diktahan. Yun. O sige nga, Cheese.
Cheese, ano na ngayon? Ha? Oo. Tapos si Jinggoy noon, mayabang din si Jinggoy noon. Si Jewel Villanueva noon, pabalik-balik dun sa mikropono. Siya na lang halos lahat yung siya na lang halos lahat nagsasalita noon. Ano sila ngayon? Komite de Silencio. Komite de Silencio. Ha? Nakita nyo? Parang nakita nila yung nangyari kay Bong Revilla. Iniisip nila baka sumunod na kami diyan. Maramang kailangan asikasuhin namin tong malusutan. Kasi nasa DOJ na yung mga kaso nila. May mga plunder cases si Jinggoy. Ha? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Malapit na yan, huwag kayong mag-alala. Kasi binigyan na ng deadline itong si Joel Villanueva para mag-submit ng counter affidavits niya. Binigyan siya hanggang January 26. Pero hindi na hinintay ni Joel Villanueva yung January 26. Kanina nag-submit na siya. Kaya lang, tatlo yan eh. Tatlong malversation yan. Shout out kabunyog Eduardo Susalo dyan sa Mindanao. Oh, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Si Jinggoy, naiisip siguro ni Jinggoy, makukulong na naman kami. Nakulong na kami nung 2014 ni kumpare kong si Bong Revilla. Ngayon na naman, makukulong na naman. Si Cheese naman, dati palaban yan. Akala mo wala siyang Pero ngayon parang nakiusap yan. Sa tingin ko lang, parang nakipag-ariglo yan eh. Pero hindi. Pre-nature natin mga kabunyog, hindi uubra yung mga ariglo-ariglo na yan. Kung nakipag-usap man yan, huwag nating payagan yan. Ha? Huwag nating Sabi ni Buddy Aguilar, ang lakas mang asar ni attorney. Hindi. Naalala ko kasi nung panahon. Naalala niyo ba yung mga panahon na yun? Nung pinasa na ng Kamara yung impeachment tapos nasa Senado na, ayaw talaga ni Chis Escudero. Tapos susuportahan naman ni Jinggoy, susuportahan ni Joel Villanueva. Shout out kay Nid Pabilonia habang naghihintay sa misis niya sa Alabang. Hindi, naano lang ako. Kasi kapansin-pansin talaga, ang tahimik, wala kang marinig. ang nag-iingay na lang sa minorya si Jaime saka si Marcoleta eh. Si Bato nagtatago. Si Bongo ganun din. Ang din ni Bongo, wag niyo na muna ako, hindi na muna ako sasali diyan sa mga pag-atake na yan. Na muna ako. Kasi posible ring ma-involve ako sa sa ICC, baka lumabas din ang arrest warrant ko. Pangalawa, baka yung mga problema ko sa plunder, kinasuhan ako ni Trillanes, lumabas na rin. Magkano daw ang bayad sa akin, sabi ni Stephanie. Hindi. Mga kabunyog, mga kababayan. Matindi talaga, Hindi, napapansin ko lang. Ilan sila sa minoryaan? Siyam. Sino na lang ang maingay sa minorya? Si Marcoleta at saka si Jaime. Si Robin Padilla nga, hindi na maintindihan kung anong gagawin eh. Hindi makapurma si Revilla eh. Ay, si Padilla. Si, Alan Peter Cayetano. Ayaw na rin pumalag si Cayetano kasi marami rin siyang posibleng issue sa kanya. Doon nga sa Taguig, mayroon ding mga proyekto doon ang Diskaya. Kaya siguro si Cayetano, tahimik na rin. Ayaw ko na munang, kumbaga, sila noon na mga mayayabang, bigla ngayon na nahimik. Tama si Loving Person. Sabi ni Loving Person, I remember ang sabi pa ni Chis noon, bakit daw minamadali? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ang buhay ay weather lang. Hindi lahat ng panahon kayo ang nasa taas. O yan na. 'Di ba? Sila Joel Villanueva kasi Jinggoy, sinagot nila yung sumagot sila kaya lang mabigat yung kaso ni Villanueva kasi 3 malversation cases yun eh. Kailangan yung 3 malversation cases na yon ma-dismiss lahat. Kasi may isa lang doon na malversation case na mag-prosper. Ibig sabihin, makita ng DOJ na may probable cause. Dapat yung 3 ma-dismiss. Kaya kailangan magaling yung depensa. Yung mga style doon sa hearing sa Senado, yung general denial, hindi uubra yun. Pag mayroon ka ng kaso sa DOJ, preliminary investigation, general denial is a weak defense.
Kaya yung sino ba yung mga nag-general denial doon? Si Ulaybar, si Maynard Ngo, tapos pati si dating DPWH Secretary, Bunuan, general denial din eh. Pag doon sa Senado, pwede kang general denial. Pero kapag preliminary investigation sa DOJ, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan sagutin mo ng maayos, punto por punto. Di ba? Kaya yan si Villanueva, sabi nga ni Buying Rimulya, gumagalaw daw sana si Villanueva eh. Kinakausap yung mga testigo na bumaliktad na, sila Bryce Hernandez, sila Mendoza. Oh, kaya lang nabantayan. Sabi ni Ombudsman Buying sa abogado ni Villanueva, ikaw, Attorney Munisguera, alam ko ginagapang mo ang mga testigo. Ayusin mo mo, mag-usap tayo. Hindi pwede 'yan. Ha? Oh, kaya lang siyempre gagawin lahat ni Villanueva para hindi siya makasuhan. Ha? Yung mga general denial, ang ibig sabihin ng general denial, yung sasabihin mo lang, dinideny ko lahat ng 'yan, hindi totoo 'yan lahat ng 'yan. Pagka ganun ang sagot mo, pag sa hearing sa Senado, pwede yung general denial. Pagka-interview sa media, pwede yung general denial. Pero kapag preliminary investigation, kailangan bawat punto doon na may ebidensya laban sa'yo, sagutin mo. Kung ito yung ebidensya sa'yo, ano ang counter evidence mo dyan? Kung ito yung testigo sa'yo, may affidavit yon, ano ang counter affidavit mo dyan? Ganun yun. Hindi pwede yung general denial. Halimbawa, sasabihin lang ni Joel Villanueva o kaya ni Jinggoy o kaya ni Chi, sasabihin nila sa DOJ, I vehemently deny the accusations against me. Ganun lang. Sasabihin mo lang ganun. Hindi pwede yun. General denial yun. Ito yung mga sinabi sa'yo. Ganito daw, ganito, ganito, ganito. Ito yung ebidensya laban sa'yo. Ito yung mga testigo laban sa'yo. Ito yung sinabi nila. Sagutin mo yan. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo sagutin yan. Kasi ang general denial is a weak defense pagdating sa preliminary investigation. Ang purpose, bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Alam nyo mga kabunyog kung bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Argo, makinig ka. Alam mo Argo kung bakit mahirap silang makalusot sa DOJ? Sige, hintayin yung paliwanag ko ha. Bakit mahirap makalusot sa DOJ? Mahirap makalusot sa DOJ kasi ang kinukuha lang naman sa DOJ probable cause. Probable cause. Probable cause. Ibig sabihin, yung probable cause, madali lang yung probable cause eh. Probably. Hindi naman kailangan na sa tingin ng DOJ, guilty ka. Hindi. Sa DOJ, hindi required yung proof, guilt beyond reasonable doubt. Hindi pwede. Hindi. Ang guilt, doon na yan sa korte. Di ba? Yung guilt sa korte. Yung guilt na yung conviction mo na guilty ka beyond reasonable doubt, yun? Mahirap yun. Kailangan matindi ang ebidensya doon kapag korte. Pero kapag sa DOJ, tinitingnan lang prima facie evidence at reasonable certainty of conviction. Hindi certainty of conviction, Argo. Reasonable. Pag certainty of conviction, ibig sabihin tiyak. Hindi. Reasonable certainty. Di ba? So, mahirap bang makuha ang reasonable certainty of conviction? Hindi. Kahit yung fiscal ay duda ang fiscal. Hindi naman kailangan niyang i-dismiss dahil duda siya. Kung sa tingin niya ay may probable cause at sa tingin niya ay may reasonable certainty of conviction, ipa-file niya yan. Hindi naman ang fiscal, hindi naman trabaho niya na mag-determine ng guilt ng akusado. Hindi fiscal yan. Ang guilt ng accused ay sa korte. Doon mabigat na. Kasi guilt. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Kaya mahirap itong sitwasyon sa DOJ. Kasi pag may ebidensya at testigo, kaagad-agad prima facie evidence na yan. Reasonable certainty of conviction. Yan yung sa DOJ. Kaya yung mga sinasabi, bakit? Sa tingin mo ba guilty sila? Hindi kailangang guilty sila sa DOJ. Hindi kailangang guilty
ang magdidetermine ng guilt ay yung judge at yung guilty kailangan makumbinsi ang judge na proof beyond reasonable doubt. Pero pagdating sa fiscal, hindi. Reasonable certainty lang of conviction. Reasonable certainty. Probable cause, probably, malamang. Oh, sa tingin nyo ba malamang talaga ginawa nila ano yon, yung kasong inaakusa sa kanila? Sa tingin nyo ba malamang ginawa nila yon? Sasabihin mo, malamang. O sige, pag malamang, ibig sabihin yan, i-file na. Kasi malamang eh. Oh. Kaya hindi pwede yung mga denial lang. Hindi pwede yung denial lang. 'Di ba? Kaya pag yung ginawa ni Bunuan doon sa hearing, denial, general denial. Yung ginawa ni Ulaybar, general denial. Ha? Yung ano, tama si Lito M, maaaring ginawa ang krimen, maaari. Hindi naman sinabing walang dudang ginawa ang krimen. Wala 'yun. Doon na 'yan sa korte. Yung walang dudang ginawa ang krimen, sa korte 'yun. 'Di ba? Okay? Malinaw na 'yan ha. Kaya ang problema sa fiscal, reasonable certainty lang of conviction, magaan 'yun eh, madali 'yun eh. Ang korte ang mahirap. Ang korte. Kaya anyway, ang importante doon, pag may probable cause na, isampa na ang kaso. At ano na 'yan? Anyway, marami naman testigo at ebidensya eh. Ngayon, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo makakakita talaga tayo ng mga kaganapan itong susunod na mga araw. Abangan natin. Mukhang ramdam na nila eh. Mukhang ramdam na nila, mga kabunyog, sa tingin ko na. Kayo, sa tingin nyo. Tahimik na sila. Tahimik yung tatlo. Yung dating maingay. Naninibago ako eh. Naninibago ako kasi noon, araw-araw si Chis Escudero may press con. At kapag nagsalita, akala mo walang katalo-talo. Walang makakapasunod sa kanya. Ganon din si Joel Villanueva noon. 'Di ba? Si Joel Villanueva noon, balik-balik laging siya na lang may hawak ng mikropono. Si Jinggoy minsan nagpe-preside pa sa unahan, ngayon nasaan na? Nasaan na sila? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ito. Taranta na mga kabunyog, mga kababayan, si Senador Joel Villanueva nag-submit ng kanyang counter affidavit. Kahapon, January 23, nag-submit siya ng kanyang kontra sinumpaang salaysay. Ano na ito? Ang pangalawa niya na itong pag-submit ng counter affidavit kasi 3 kaso ang kinakaharap niya eh. Hiwa-hiwalay na kaso yon. Lahat ng yon ay nasa ilalim ngayon ng Department of Justice. Ng Department of Justice ay nagsasagawa sa ngayon ng preliminary investigation. Kaya medyo talaga grabe ngayon ang pressure kay Villanueva. 3 yan 3 kaso yan. At lahat yan halos mga mga non-bailable yan. 3 malversation cases. Kinakaharap niya. Nag-submit siya ngayon ng counter affidavit. Ang sabi niya nga 26 inagahan niya. Kaya makikita nyo, bakit parang wala kayong naririnig masyado kay Villanueva? Kasi ito yung seryosong stage ng kaso niya. DOJ, preliminary investigation. Kailangang malusutan niya ito. Kasi pag hindi niya nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, magre-recommend ang DOJ sa ombudsman na mag-file sa Sandigan Bayan. Pag na-file na sa Sandigan Bayan, warrant of arrest na naman, katulad nangyari kay Revilla. Kaya ito, mga huling effort, pagtatangka niya, mga huling aksyon niya ito para hindi siya makasuhan at na hindi siya ma-issuehan ng arrest warrant, makulong. Alam niya yan. Alam niyang hindi niya pwedeng baliwalain itong mga kasong to. Seryosong mga investigasyon ito. Hindi na ito yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon, ICI. Hindi na. Preliminary investigation na ito. Ibig sabihin, binibigyan ka na dito ng pagkakataon na mag-submit ng counter affidavits mo. Ito yung mga ebidensya laban sa'yo. Ito yung mga testigo laban sa'yo. Ito yung kanilang mga sworn statements ng mga testigo laban sa'yo. Sagutin mo to. Mag-present ka rin ng ebidensya mo, ng testigo mo, yung mga sworn affidavits din ng mga testigo mo, pati ikaw, yung counter affidavit mo. Hindi pwede dito yung mga general denial na dinideny ko ang lahat ng akusasyon. Hindi yun. Hindi pwede yun.
preliminary investigation na ito ng DOJ. Oh, pag nakita ng Department of Justice na may probable cause na sampahan ka ng kaso, magre-recommend ang DOJ na sampahan ka ng kaso. At ang gagawin na lang niya ng ombudsman, ano na yan, ano na yan lang sa ombudsman. Pagkatanggap ng galing sa DOJ na resolution na sampahan ng kaso, diretso file na halos yan sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan naman, the moment na matanggap nila yung information, yung kaso, kaagad-agad halos niraraffle na ng Sandigan Bayan, katulad nung kay Revilla. Niraffle sa umaga, hapon mayroon ng arrest warrant, di ba? Oh, ganun. Kaya ito, taranta na yan si Villanueva. Pinipilit niya talagang yung mga kaso na yan, 3 malversation, tapos may graft pa. Oh, kailangan lahat yun malusutan mo. Kasi pwedeng sa isa or dalawa, madismiss sa DOJ, pero yung isa tuloy. Oh, kaso pa rin yun. Kaya, ano na ito mga kabunyog, mga kabayan? Kaya napapansin nyo, yung dating yabang ni Villanueva, wala na, no? Ha? Sino ngayon nakikita nyo yung nagyayabang na lang? Si Marcoleta at saka si Amy. Bakit? Ayaw na munang magsalita nila Jinggoy, ayaw nila Chis Escudero, ayaw nila Villanueva. Bakit? May problema. Bakit sila sasabay doon kay Amy at saka kay Marcoleta? Sila nga mismo mas malala ang problema. Pag hindi nila nalusutan yung preliminary investigation ng DOJ, makakasuhan sila sa Sandigan Bayan. Kaya kumbaga sila Estrada at saka Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan. Inaano muna nila ngayon. Parang ganito, huwag nyo na muna kaming isama dyan sa mga press con nyo. Kaya di ba nakita nyo ang nagpe-press con lang, si Marcoleta at si Amy? Oh, bakit? Si Jingo Estrada, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, marami silang problema. Kailangan nilang lusutan to. Alam nilang seryoso ang DOJ, seryoso din ang ombudsman. Alam nila na may mga testigo sa DOJ, sila Alcantara, sila Bernardo. Mabibigat ang mga testigo na yan, hindi nila pwedeng baliwalain. Kaya yung mga sinasabi ng mga abogado nilang walang ebidensya, walang testigo. Sinong nagsabi? Mayroon. Kaya nga ito. Anyway, yung pag-submit ni Villanueva ng counter affidavit, mga huling diskarte para hindi siya makasuhan. Kailangan lahat 'yun ma-dismiss. 3 malversation cases, dapat ma-dismiss lahat 'yon. Kasi kahit dun sa dalawa ma-dismiss sa DOJ, kung may isang tuloy, di may kaso ka pa rin. Si Bong Revilla nga, yung nakulong siya ngayon, malversation lang 'yon. Malversation at saka graft. Mayroon pa siyang plunder cases. Mayroon pang plunder cases. Nagpe-preliminary investigation pa 'yun. Kaya kaliwat kanan ang kinakaharap nilang mga kaso eh. Hindi lang naman isa. Yung ikinaso kay Bong Revilla, isang graft, isang malversation. Yung graft bailable, kaya nga nagpiyansa siya ng 90,000. Pero yung malversation hindi dahil napakalaking amount ang involved. Aside pa dyan, mayroon pang nakapending ngayon, ibig sabihin ongoing pa, yung preliminary investigation. Pwede pa siyang makasuhan doon. Another case na naman yun. Itong si Villanueva, 3 malversation cases. Lahat kailangang malusutan niya yun. Pwedeng may malusutan siyang isa, may matuloy na 2, kulong pa rin siya. Pwedeng may malusutan siyang 2 malversation, may siyang isa, tuloy pa rin, kulong pa rin siya. Kaya mabigat. Alam niya ni Villanueva, kaya nakita nyo ngayon, si Boy Dila, nakikita nyo ngayon, visible pa ba? Wala na, di ba? Ganyan yan. Mabigat yung problema nilang kinakaharap. Yan ang malinaw dyan. Yan ang malinaw dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, talagang nagkakandara pa si Villanueva pag-submit ng counter affidavit. Ayaw nilang mag-comment na kung dati, laging nagsasalita ng wala naman yan. Walang ebidensya yan. Hindi makakatindig yan. Anong hindi makakatindig? Tingnan nyo. Yun? Hindi nila pwedeng baliwalain yan. Yung mga kaso na yan ay seryosong kaso laban sa kanila. Kaya ngayon, nag-submit na ng counter affidavit si Villanueva. Isa pa lang yan ang malversation case. May 2 pang malversation cases. Sasagutin niya pa rin yan. At after niyang makasagot niyan, maglalabas na ng resolution ng DOJ niyan.
Ganun naman ang procedure sa preliminary investigation eh. May complaint affidavit, so syempre yung nagreklamo sa kanya. O, pwedeng NBI yan or pagkatapos pinadala sa kanya yung complaint affidavit, pinapasagot siya, counter affidavit yon. So pag submit niya ng counter affidavit, pag-aaralan niya ng DOJ panel of prosecutors kung mayroon bang probable cause para sampahan siya ng kaso. Yun, ang hinihintay dyan, resolution ng Department of Justice. Pag sinabing mayroong probable cause, filean niya ng kaso sa Sandigan Bayan, papasa ngayon sa ombudsman yung resolution at saka yung mga ebidensya, file ngayon ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Raffle ang Sandigan Bayan, maglalabas ngayon ng arrest warrant, kulong yan. Yan yung inaabangan ng taong bayan.